Magandang laban 'to. Sa pagitan po ito ni Grandmaster Praggnanandha at Grandmaster Hans Mokniman. Ayan na. Kasi kaka-champion lang ni Prag, di ba? Tapos eto naman si Niman, gusto talaga may patunayan at nakikita naman natin yung improvement niya. Anong nangyari? Naglaban po sila round number 10 dito po sa kakatapos lang ng Title Tuesday Early Edition February 4. Matindi po ang pangyayari. Round number 10 po ito. Kung sino manalo, may chance pang mag-champion sa last round. Ayan, no? Puti po dito si Prag. Ang ginawa niya, Knight F3 na sinagot po ng D5. Nag-G3 lang at sinagot ni Niman nang hindi mo asahan. Knight C6. Kasi ang common dyan po is magna-Knight F6, nag-C6, nag-C5, Bishop G4 or Bishop F5. Pero Knight C6, hindi po common yan. Ngayon, ano bang idea ng Knight C6? Gusto niya pong mag-E5 agad pag di mo pinansin. Kung wari na pa Bishop G2 ka, E5 yan. Kaso nakita ni Prag yung plano niya Nag-D4 siya. Ngayon, pag ganitong naka-D4, medyo weird po ito Pero alam nyo kung ano ginagaya ni Niman? Yung Jobaba London. Kasi pagka D4 po, nag-Bishop F5, nag-Bishop G2 na, and then, Knight B4, ayun. So, hindi naman siya completely useless na pinarahan niya yung pawn. Ito kasing idea nito, gusto niya pong pressure rin yung C2. Parang Jobaba London. Ngayon, pagkatira po ng Knight A3, yan, pasado po yan. At least, na-prevent mo yung setup niya, nakatalan. Kasi, yung kabayo, tumalod pa nga sa Gedli, di ba? So, nag-E6 na lang po yan, nag-castling, and then Bishop E7, di ba? Pero, pagka Bishop E7, nag-C3, syempre, umatras. Queen B3, hitting na po ng B7, dinipensahan by Rook B8, and then Knight E5. At mabilis sila tumira pareho. Ngayon, pagka Knight E5, ang kadalasang ginagawa, kinakapture po yan Pero ito pong si Niman, tumira lang po ng Knight F6. Ngayon, ang Knight F6, magtataka ng konti. Though simple development yan, kailangan mo kasing intindihin yung tiradang Queen A4. Pinin yung kabayo at hindi mo madipensahan. Bakit? Pag tumira ka ng reyna, yan lang only way to defend. May knight dito, may pressure, may pressure, may pressure. Kaya po, kinasling lang ni Niman yan. At kung mapapansin nyo, mabilis pa rin tumira si Niman. And it turns out, linya yan. Binibigay lang yung kabayo, ayan no, pinapaka-capture po pala talaga yan. Ngayon, according sa engine evaluation ito, equal lang daw yan. Kasi yung bigay po ng pawn na yan, may kapalit yan. May mabilis na pong atake yan sa king side. Ang nangyayari kasi yung kabayo na to nasa gilid. Yung bishop di pa makagalaw dahil may pressure doon. So kahit po lamang ng pawn, equal pa rin. Pero ang tinira ni Niman is novelty. Hindi nagtulak dyan sa H5 Sa A5 tumulak. At pagkatulak sa A5, bumalik yung reyna, hitting the pawn on A5, C5 para mabuksan yung reyna niya. Depensado na yung A5, nag-Knight C2 naman, and then nag-Queen B6 lang. Kinapture po yan, tinags, and then nag-Knight sa D4. At pagka-Knight D4, halos equal pa rin ito. Ang kailangan mo nga lang gawin, na hindi ginawa ni Niman, is Knight E5. Ayun. Ang Knight E5 kasi hindi po matakes kasi may capture doon. Ibalik po natin. Ayan. Kaya nga po yun yung pinapatira. Anyway, ang ginawa po kasi ni Niman, umatras na mali daw. Ngayon, sasabihin nyo siguro, Coach, umatras, pwede pa rin naman tumira dito later on, hindi na magagawa. Dahil may Knight B3 na. At nakita yan ni Prag, hitting the bishop, hitting the pawn, at napilitan na nga lang dumipensa yan Ayan, no? Napadepensa ng gano'n, na sinimplify na. Lamang ng pawn, kinain, takes, bishop E3, hitting the queen, tumakbo. At ito po yung parang magandang tira ni Prag dito na halos masimplify. Lamang ng pawn, C4. Hindi po makapture yan, libre po ito. Kaya tumira po ng Rook B8 na lang. Kaso, mali din yung Rook B8. Sinimplihan lang ni Prag. Ang bilis tumira ni Prag, kinapture niya lang. Tinakes, kinapture, pawn takes, at bishop F4 sa pool. At kung titingnan nyo yung oras, ang taas ng oras ni Prag. 2 minutes and 27 pa. Samantalang 36 seconds lang si Niman.
Napatakbo na lang yan, kinapture takes, tapos dumipensa pa si Prague sa may E2, kinapture yung B2, pero tinixel lang po yung A5. Ngayon, libre po itong pawn sa may E2, pero hindi mapalit-palit yan, may mati sa ilalim, kaya nag-H6, kinain na lang yung pawn sa D5. And this is already completely winning. Quality up na, lamang pa 2 pawn. While bumawi po yan, ayan, bumawi, pero wala, losing na losing pa rin po yan. O, ayan, o. Chumek, umangat, at eto na nga po, o, miwas lang, baka makain. Pinipigilan lang po lahat ng counterplay, at eventually magtutulak ng pawn. Ayun. O, hinahamon, tulak ng pawn. O, depensa lang, pasa pawn para maitulak. Okay, tulak. Check. At ito panapos. Win lang doon. Hindi makaiwas yung Rina. Siguro dito lang siya para madepensan. Kaso mag-promote, that's one rock up. Kaya kinain na lang yan. Pero pagka king move F5 doon, wala na. Kasi pag umiwas po yung bishop na yan, wala eh. May pass po na. Ito yung pumatay ng husto eh. Anyway, panalo po si Prague na nandiyan. So last round may chance siya. Ito po matindi yung last round. Bibilib kayo sa performance ni Grandmaster Lek Walliem. Ayun. Tingnan nyo yung score. 11 points. 11 out of 11. Pinerfect niya yan. Pakita ko yung mga nakalaban niya. Click natin. Sino ba mga nakalaban ni Lek Wang? Ayan, oh. Yung last 4 rounds yun talaga mabibigat. Sila Bortnik. Si Bortnik, sinuki nga niyan si Magnus sa Freestyle Friday eh. Tapos si Oparina, nagcha-champion yan sa Title Tuesday. Hikaru Nakamura at Prague Nananda. Ako curious ako, paano niya tinalo sila Hikaru? Din lang po natin siguro bibilisan ko na lang to. Gusto ko na makita. Grabe, perfect eh. Katalan. Knight C3 lang Parang ang weird ng opening nila, no? Kinutol lang yung gitna. Tamang castling lang. Queen C2. B8. Umatras. Tulak. Hinamon. Bishop C3. Ay, teka, binigay yung pawn. Ayun, libre yung pawn. May kain kasi doon kanina. Pero ngayon, kinapture lang ni Hikaru eh. Pagka-takes doon, ayan yung sinasabi ko, may knight doon na mali. Anong tama tira? Dito ka na daw. Ayun. Pero ang sinagot is knight A3, nakipagsabayan, tumakbo, kinain din yung tore, kinain yung kabayo, kinain yung pawn, queen lang doon, kinain na naman yung pawn, at ang ending, 1 pawn up. Lamang ng konti dito ang puti. Hindi lang konti, lamang talaga. E5 na mali pa daw. Okay, pinalit in endgame. Alright, so may endgame po sila. Ayun, 1 pawn up. Pero hindi ito madali Kasi ayun, nalapitan eh. Pero 1 pawn up. Medyo bad yung bishop eh. Ayan Hindi maitulak basta-basta yung pinipilit pa ni Hikaru. Si Hikaru nagpipilit Check. Grabe Yun lang. Namula. Ay, grabe. May kain. Pagkatulak mo, dito lang. Pag pinumot mo na queen yan, may chick. Ganun pala yun. Kaya namula. Kaso nag-king G3 si Hikaru, tinulak. At dinipensa lang yun. Wala na. Easy win na to. Wala na. Depensado yun baka wag sa akin to, promote Kahit makapag-breakthrough ka dyan mamaya, tagal pa niyan, isa-sacrifice lang yan Eto, ang bilis. Yun. Paano niya naman tinalo si Prague? Tingnan natin, paano niya tinalo si Prague? Bibilisan ko lang din po ito just want to check. Ganun ulit yung opening Puti na naman siya. Dalawang sunod siya na puti. Parang makatalan talaga setup no? Kunat. Parang naging parang French na black may weakness sa E3. Pinalit lang, inatake. Uy, binigay yung pawn. Ano mangyayari? Ganun. Pagka G6, E4 lang. Lupit Mamati na ganun. Matindi. Anyway, hindi kinapture D6 agad. D5. Check. E4. Hindi po makain ito kasi lagi may sacrifice doon. Discovery check. Ayan. Gumanyan, dinipensahan. Uy, F6, good move daw. Biglang lumamang.
No, umatras. Uy, mali yung G5. Ang tamang tira daw, kainin mo na. Oh, wala na daw yan. Okay na, may weakness na dito na pwede mong pressurein. Well, ang ginawa is nag G5, may knight E3 kasi. Akala niya kasi takbo to, relieve kabayo, kaso may knight F5 na parating. Ayan po. So, solid na naman. Pero mahirap pa rin, solid pa rin eh. No? Uy! Namula. Biglang winning daw si Prague. Anong tinira? Queen G7, mali. Ooh. Ang tira daw, rook takes, capture, check. Saan pupunta? Well, pag ikaw nag-king move, may ganito lang eh. So, Queen G3 ka. Kasi makukulong yung tore eh. Queen G3 ka, kaso tirahan ka pa rin Queen F7 lang hitting ito. Itakbo natin, boy. May rook G8. Sa pool pala doon. Ah! Ang malas ni Prague, hindi niya nakita. Anyway, time pressure po kasi. So, ito na nangyari. Kinapture takes. Teka lang. Parang namang na ano dito ah. Itim ah. Ayan no. Dumipensa. Rook E2 check. Umangat. Bumalik. Attacking the knight. Tumakbo. Check. Tapos na. Pero tingnan nyo yung time. 2 seconds pareho. 2.7. Pumunta doon. Queen doon. Ay, hindi kinain yung Reyna guys ha. Kasi may check ha. May check. Anyway, mamatiin niya na. One move checkmate. Walang depensa na ata eh. Walang depensa na. Pwede ata mag-rook H8. Rook H1 kaya lang rook E2 yan eh. Tapos kain doon eh. Well, anong nangyari? Huh? Bakit? One move checkmate yan ha. Ba't natalo si Prague? Natalo sa oras. Ay, ginuyo niya. Parang niloko, pinakainan ng ano, pinakainan ng Reyna para mataranta sa oras. Natalo sa time. Ay, ang tindi ni Leko ang lem doon. Nagoyo niya si Prague. Grabe. Anyway, part po yan ng online. Ganyan talaga sa online eh. Hanip na yan. Wala, champion pala dapat si Prague. Anyway, ang tindi na ginawa ni Leko ang nona. Anyway, ano po ba ang standing? Ito po ang standing after ng torneo. Champion po si Lekong Lem nga with perfect score. And then, 9.5 si Edis at Adam. By the way, si Prague Nananda, hindi naglaro round 1 yan eh. Parang 9 out of 10 lang yan eh. Kaya tingnan nyo po, ito si Prague, mababa ang kanyang tiebreak. Yan, pang number 10. And si Hans Mok Niemann, natalo pa ulit last round. Kaya 8 points lang si Niemann eh. Ayan o, natalo po ulit siya kay isang IM. Medyo inalat. Pagkatalo kay Prague, talo ulit. Alright, so abangan nyo po yung susunod na video. Kasi may Title Tuesday late edition. Ito kasi early edition eh. Abangan nyo po yan. Muli ito po nyo Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Salamat po sa like and share, follow and subscribe. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.